Good morning po sa ating lahat. Happy New Year po sa bawat isa. Siguro po ay ah, tulog pa ang karamihan sa atin sapagkat nagdiwang tayo ng New Year's Eve kaninang madaling araw. I personally choose na talagang mag-devotion tayo ng same time para tuloy-tuloy po tayo sa ating mga ginagawa. Happy New Year po sa ating lahat. Isang masaganang bagong taon, manigong bagong taon po para po sa bawat isa sa atin. Napakabuti po ng Panginoon. 2025, no? Ika nga nila nagbago ang taon pero hindi po magbabago ang ating Panginoon. Siya po'y mananatiling tapat at palaging tapat sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang 2024 ay maraming iniwang aral. Nagpalit lang po ang taon at nagpapatuloy po tayo sa ating mga bagay na ginagawa para sa ating Diyos, no? At upang siya kilalanin sa pamamagitan po ng ating devotion. Tayo pong lahat ay natapos na sa Book of Revelation. And praise God kasi natapos natin yung Book of Revelation. And ngayon naman po ay pupunta tayo sa Book of mga awit, compilation of songs. Mga awit chapter 1. Mga awit 1. Sabi ng iba, hindi na dapat basahin ng chapter kasi compilation of songs. Psalms 1. Yan. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Aming Diyos, aming Ama, na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na lumalapit, Panginoon, buong loob at buong pagpapakumbaba na lumalapit at naninikluhod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Panibagong taon na inyong ibinigay at pinagkaloob po sa bawat isa. Lord, salamat dahil napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Sa 2024, Lord God, ang dami pong mga nangyari. Pero, Lord, nandiyan ka pa rin. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwanan, Panginoon. At palagi mong pinapatunayan, Panginoon, ang inyong kagilagilalas na kapangyarihan sa buhay po ng bawat isa. Lord, I pray na mangusap ka sa amin, Panginoon, sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw, Panginoon, through our devotions, Panginoon. Nang sa ganoon ay maging sandigan namin ito, maging lakas namin ito, Panginoon, sa araw-araw. Dahil sa inyong mga salita, magkakaroon po kami, Panginoon, ng inspiration for us to be a blessing, Panginoon, sa mga tao na kapaligid sa amin. Napakabuti mo, Diyos, dahil patuloy mo kaming ginagamit. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin at patuloy mo kaming binabago. At Lord, I pray na sa taong ito, Panginoon, ay magkaroon po kami ng breakthrough sa bawat isa at sa mga aspeto ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Psalm 1. Mga awit. Ang aklat ng mga awit po ay isang collection of songs, lyrics, no? Primarily ang sumulat daw po ay si David. Like many songs, they were first written in response to events in the lives of their authors, no? Later, the whole community used them in worship. At marami po sa mga kinakanta natin ay nanggaling po sa libro na ito, no, sa Book of Psalms. When Israel returned from exile in Babylon, many of the songs from over the centuries were collected in the Book of Psalms. Kaya napakaganda ring kantahin ito kasi karamihan dito is personal experiences ng Haring David sa kanyang buhay. At kasama dito yung paghingi niya ng sorry sa Panginoon, pagiging matagumpay sa mga battle na kanyang nilabanan
Higit sa lahat, yung pagkakilala niya, at makikita natin dito kung gaano siya ka-close sa ating Panginoon. The way how he wrote those lyrics ng mga awit na iyon, ano. Kaya nga, pag sabay sa pag-aaral natin dito is makikita natin yung the Book of Psalms thus operates at two levels. Individually, the songs explore a wide variety of honest spiritual responses to God, while the overall collection tells and celebrates the work of God in history to save His people. Ay makikita rin natin dito kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po ng mga naging author nito, no? So lalo tigit sa buhay po ni David, ano? Basahin po natin yung Psalm 1. Sabi po dito sa NIV, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous." Verse 6, "For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction." Ang makikita po natin dito sa unang bahagi ng mga awit is yung contrast between righteous and wicked, no? Magandang pasimula do sa taong 2025 is i-claim natin that I am blessed. Tayo pong lahat ay mapalad sapagkat mayroon tayong Kristo sa puso ng bawat isa. Sabi sa Tagalog, sa version ng Tagalog, sabi dito, "Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama." No? Bakit naging mapalad? Papaano magiging mapalad? Papaano magiging blessed yung tao na yon? Dahil kaya siya blessed kasi sa halip, sabi ng verse 2, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Yung law, no? Yung law sa kanila is yung word. Yung word ng ating Panginoon. At I am blessed kasi kaya natin masasabi that we are blessed kasi yung word ng Panginoon, yung ating sandigan. No? At ito po ay magandang pasimula sa araw na ito, na sa taong ito, na this year, tayo pong lahat ay magtitiwala lamang sa salita ng ating Panginoon. Sabi doon, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. No? Ayun nga yung matindi doon day and night. No? Kaya nga po, ngayong taong ito, let us all dig deeper sa salita po ng ating Panginoon. Na sabi nga kahapon ni Brother Aga, di ba? Na dapat maging rooted tayo sa salita ng ating Panginoon. Why? Kasi maganda yung magandang, hindi ang salita ng Diyos ay hindi nababago ng panahon. Yes, magbabago po yung taon, pero kahit anong generation yung dumaan, yung salita ng Diyos will stand, will remain. Kaya nga napakagandang maging sandigan natin yung salita ng Diyos, yung Word of God. Plus, lalo tayo magtiwala dito dahil dito tayo ay mapalad. And the word blessed is, hindi siya yung blessed na, yes, masaya, happy, but more than that is contentment. Kaya mo masasabing I am blessed because you have this contentment and having a spiritual security. I am blessed because I am connected to God and to His Word, no? At yun po yung magandang bagay na masasabi natin ngayong umpisa ng taon, na tayong lahat ay mabubuhay bilang blessed na tao dahil tayo po ay connected sa ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at sa kanyang mga salita. Na this year,
Hindi po tayo magsasawa na aralin, basahin, at isabuhay yung kanyang mga salita sa buhay po natin because we choose to trust in God's Word, no? Lalo na ngayon, ang dami pong mga, let's say, false teachers sa social media para hindi tayo madala ng mga katuruan na iyon. Lagi po natin saliksikin ang ating mga Biblia. Basahin yung ating mga Biblia. Sabi doon, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh na isabuhay yung mga bagay na naandito sa loob ng Biblia, mga nababasa po natin araw-araw. At sabi doon sa may verse 3, ito po yung pinaka-nagrema sa akin, yung 2 and 3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. We are blessed, no? Kasi once that we are connected to God and to His Word, ano man yung gagawin natin, magtatagumpay tayo. And sinabi ni Jesus diyan, 'di ba, sa John chapter 15, if you remain in me and my words remain in you, you will bear much fruit, no? Mabubunga po tayong lahat. Kaya nga this 2025, let us trust in God's Word, lalo tayong dumipende sa ating Panginoon, and sa ating pagdepende sa Kanya is magkaroon tayo ng firm decision that we will not walk in the way of the wicked. Hindi tayo mabubuhay ng wicked. Bagkus, mamumuhay tayo ng righteous. Malaking challenge kasi hindi naman yun yung mundong ginagalawa. Hindi naman righteous yung mundong ginagalawa natin. Most of our friends ay talagang into sin. But let us be an example of God's goodness, no? Dahil sa pamumuhay natin na nakadepende sa salita ng ating Panginoon, let us not walk in the way of the wicked, no? Dahil tayong lahat ay pipiliin nating maging rooted in God's Word, rooted on God's Word. Dahil sabi nga doon, whatever they do, prosper. Ang ganda po ng pangako, Wise, ulitin ko lang po ulit yung verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. And I declare this, lahat po tayo ngayong taong ito ay mamumunga. Maaring financial, mamumunga ka financially, mamumunga ka relationally, and in every aspect ng buhay mo, makukuha mo yung breakthrough once you are rooted sa salita po ng ating Panginoon. Kaya nga masarap aralin yung salita ng ating Panginoon. Kasi may kaakibat na pangako ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At isa dito ay yung magtatagumpay po tayo sa lahat po ng ating gagawin. Sa ating ministry, sa ating personal na buhay, sa ating career, sa ating trabaho, sa ating business, sa ating pag-aaral, magtatagumpay po tayo once we are rooted sa salita po ng ating Panginoon. And with that, kaya po nating sabihin, with all the courage in our heart that we are blessed because we are rooted sa salita po ng ating Panginoon. Napakaganda po, And dito na po tayo magwawakas. Sabi po ng verse 6, sa taong matuwid, si Yahweh ay pumapatnubay. Ngunit sa taong masama, kapahamakan ang hantungan. Hindi na po natin papansinin yung second phrase. Because dahil nga po tayong lahat ay pipiliing maging rooted sa salita ng Diyos. Sabi dito, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. And we all believe that this year, even nung 2024, nung 2023, si God pa rin, si Lord, the Lord our God, ang ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang siyang pumapatnubay po sa atin. The reason why we are still alive, the reason why we still here, because God gives us guidance and protection sa buhay po ng bawat isa. And napakaganda pong simula para sa taon na ito. Let us declare, I am blessed because I am rooted sa salita po ng Diyos. Mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat, and I hope na this year mas lalo po tayong magdidig deeper sa ating devotion, sa ating spiritual discipline,
para sa ating Panginoon. And dahil dito, tayo pong lahat ay magtatagumpay. Hindi po ako nagsabi nun. Ang Diyos po ang nagsabi nun sa atin. Ang salita po ng Diyos ang nag-i-instruct sa atin nun. Anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Napakaganda pong i-claim, napakasarap pong i-claim ng bagay na ito. Dahil sa oras na ito, sa buong taon na ito, even sa mga susunod pang mga taon, pipiliin po natin na maging rooted sa kanyang salita. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Napakabuti mo, Diyos. And dalangin ko, Panginoon, na palagi po kaming manatili sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil naging matagumpay po ang aming taon ng 2024. Nagpalit lang po, Panginoon, ang number yung taon. Pero magpapatuloy pa rin, Panginoon, ang kabutihan mo. Mananatili ka pa rin na andyan, Panginoon, at hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iwanan. And Lord, I pray na this year, mag-level up, mag-elevate, Panginoon, yung aming personal discipline, spiritual discipline, Panginoon, para sa iyo, ay lalo po kami maging in love sa inyong mga salita. Para sa iyo, Panginoon, ay lalo po kami mapalapit sa inyong mga salita, Panginoon, at magawa ito sa buhay namin. Basahin, aralin, saliksikin, Panginoon, ang inyong mga salita at higit sa lahat, isabuhay po ito, Panginoon, sa ang inyong mga salita sa buhay po ng bawat isa. And Lord, I pray na anuman po yung gagawin ng bawat isa sa amin, sa aking mga kapatid, Panginoon, Lord, I pray na magiging matagumpay po kami dahil kayo, Panginoon, yung guide namin. Ay, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, mapalad kami dahil meron kaming relasyon sa inyo, Panginoon. Pero higit sa lahat, sobrang grateful kami, Panginoon, dahil nakilala ka namin sa buhay na meron kami. At hindi lang dahil kami po ay naligtas, kundi dahil alam po namin na may Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na umiibig at nagmamahal para sa kanyang mga anak, Panginoon. Lord, I pray na maging matagumpay po kami this 2025. Maraming ministry, Panginoon, ang magawa namin. Maraming mga tao ang mailapit namin, Panginoon, sa inyo. And most importantly, Panginoon, naniniwala po, ang bawat isa sa amin ay patuloy na lalakas sa aming personal na buhay at paglakad sa inyo. At hindi po kami, Panginoon, dedepende sa aming sariling kakayahan, kundi lalo kaming dedepende sa inyong mayamang biyaya at kalakasang nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. O Diyos, kay sarap mong purihin. Sarap mong sambahin, Panginoon. Dahil nararapat ka lamang maitaas, mailuklok, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang matanghal. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ini-claim ko po, Panginoon, that breakthrough, Panginoon, ay mangyayari po sa buhay po ng bawat mga kapatid ko sa pananampalataya. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, mararanasan po namin ang paglago this year because we are all rooted sa inyong salita. Panginoon, kiniklaim ko po ang inyong sinabi sa John chapter 15. Sabi mo doon, Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, you will bear much fruit. And Lord, I pray, mamumunga po kami this 2025. Maraming salamat, Panginoon. We declare these things. In Jesus' mightiest name we pray. Amen and amen. Muli, good morning po sa ating lahat and happy New Year. Maging masigasig po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. God bless us all po. Let us all enjoy God's favor this year and every day. God bless. God bless.